Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 28 to August 3, 2025. Ayan. So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, meron tayong promo sa tarot reading services. So, kung gusto niyo magpa-book, meron tayong 20% discount hanggang July 31. Ayan. So, ganito muna yung setup natin kasi yung laptop ko hindi na niya kaya. Oo. So, let's begin. Aries. Ano yung energies for you? July 28 to August 3 for Aries. Overall energy, the Empress. Your challenge is the 8 of Wands. Your opportunity is the 5 of Cups. And your blessing is the 9 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is the 5 of Pentacles. O yung iba sa inyo, Aries, maaring may mga challenging situation sa pera, sa trabaho, no? Maaring meron kang gustong iwanang situation that you feel like you are no longer it's no longer serving your highest good. May mga shake-ups, no, pagdating sa finances mo. You may be struggling with your resources as well. You have the Ace of Cups, so meron new opportunities for you na kung saan magbibigay to sa'yo ng happiness. Oo, so yan ay maging open ka dyan sa bagong opportunity na yan because you'll never know, no? Minsan kasi, yung mga, kadalasan yung mga challenges na yan yung dahilan para tayo ay lumabas or umalis sa ating comfort zone na magbibigay ng daan para sa bagong simula. You have the 6 of Pentacles. This is balance, no? When it comes to your resources. So, eventually, Aries, yung mga pagbabago or challenges na maaari mong maranasan sa pera or sa trabaho, ay nililid ka kung saan mas makukuha mo yung dinideserve mo with the 6 of Pentacles. Meron din ditong 3 of Wands. So, this is exploration and expansion. So, maaring may expansion pagdating sa career or maaring may travel opportunities sa'yo sa ibang lugar or merong expansion ng trabaho or business mo. So, be open to changes. Kasi alam nyo ba na ang inyong overall energy is the Empress. The Empress is about, hindi ko masabi. The Empress is about, nadidistract ako sa ilaw. Ito kasi baliktad siya. Okay, so the Empress is about your resources, no? Maaring mas magiging productive ka ngayong week na to, lalo na nagkakaroon ka ng challenges sa finances mo or sa trabaho mo. So kahit na ganun, very positive pa rin yung iyong pananaw sa buhay, yung outlook mo sa buhay. At dahil doon, mas magkakaroon ka ng maalwan na sitwasyon na kung saan mas marami kang magagawa. Oo. Yung iba sa inyo magfo-focus rin sa inyong sarili. This is loving yourself, taking care of yourself, tsaka yung needs mo. Now, yung challenge mo naman is the 8 of Wands. Maaring dahil sa dami na kailangan mong gawin, dami na kailangan mong asikasuhin, meron kang mga makaligtaan. Oo. So, kailangan dito ikaw ay nagsusulat. Oo, ikaw ay nagsusulat na yung tipong may mga schedule ka. Oo, kung ikaw yung makakalimutin na, pay attention. Kasi kailangan, yung iyong mga task, yung mga kailangan mong gawin, ma-accomplish mo. Mahirap pag meron kang naiiwanan na trabaho, no? Na hindi mo magagawa. Kasi sayang yung oras. So, your opportunity is the 5 of Cups. Itong 5 of Cups is about regrets. So, maaring meron kang opportunity ngayon na ma-realize yung mga bagay, sitwasyon na in-effortan mo pero wala kang nakuhang resulta or walang bumalik sa'yo, 'di ba? But this is also an opportunity for you to reflect on your priorities.
Baka kasi yung mga priorities mo ay hindi hindi siya aligned doon sa mga goals mo. For example, gusto mo makaipon ng pera, o 'di ba, yun yung goal mo, pero panay ang gastos mo. So, hindi siya aligned, 'di ba? Kaya nagkakaroon ka ng disappointments. So, you have the opportunity to reassess your situation pagdating sa mga kailangan mong unahin. And your blessing is the Nine of Pentacles, which is about stability ng iyong finances. So don't worry, within this week, makaka-recover ka kaagad sa financial struggle or resources mo. And also, you will be able to provide for your needs. Okay? So, ang ganda rin ng finances for you. Maaring internally, you are struggling, but kaya mo siyang gawa ng paraan. Huwag mag-alala. Okay, energy ng iyong kaperahan. Money, career, finances for Aries. O, tinan nyo, the star, you are healing. This is recovery. Maaring magsiset ka ulit ng bagong goals or mas may inspire ka sa trabaho mo, sa career mo. O, temperance. Meron ka lang kailangang ayusin or i-fine tune sa iyong abilities, sa yung priorities mo. And, kumbaga in moderation, pwede kasing iba sa inyo nag-o-obsess sa isang bagay na, dapat magawa ko na to, ma-accomplish ko na to. At meron kang mga hindi napapansin or nabibigyan ng attention. So, manage your time, your energy when it comes to your finances and career. Okay? So, sa love life naman, mga Aries, you have the Strength card. So, some of you maaring nagkaroon ng challenging situation sa relationships, nangangailangan nyo ng lakas ng loob at tiwala sa sarili ninyo, no? Whether you are in a relationship or single, importante that you believe in yourself, no? It doesn't matter kung kailangan mo ng person sa buhay mo o hindi. You have the Five of Pentacles. Maaring yung iba sa inyo, ang issue pagdating sa finances nyo ay may kinalaman sa partner ninyo or someone someone na mahal nyo sa buhay. Hindi siya directly ikaw, no? Maaring ikaw okay ka financially, but yung mahal mo sa buhay, maaring kailangan ng tulong mo, no? So, maaring naipapasa yung challenge na yan sa'yo. Pwede kasi ang isa sa pinag-awayan nyo or issue ninyo ng partner mo or mahal mo sa buhay is finances, no? So, maaring yan yung kailangan nyong ayusin at i-work out ngayong week. Let's see ano pa for Aries. For Aries. Moon, perception. So, this is about your emotions and your protective energy. So, magiging protective ka sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, mas magiging malakas yung instinct mo, intuition mo sa intentions ng ibang tao sa'yo. O subconjunction, which is alliance, someone is willing to help you, to give you assistance kung kailangan mo. So, all you need to do is to ask. Sabi nga ask and you shall receive. May tension lang. Maari kasing merong kang mga gustong gawin, tapos yung iba naman, ayaw yung ginagawa mo, or meron kang gustong ipagawa sa isang tao pero ayaw naman niya. So that might be the reason why nagkakaroon ng tension, is because hindi nagkakasundo doon sa goal na ninyo pareho na gusto nyong mangyari. Let's see what else for Aries. Friendship. So, maaring kayo ay lalabas with your friends, magne-network, you will meet new connections, friends. And then, freedom, rising, ang ganda, success. Meron kayong, very positibo ang inyong pananaw sa buhay, no? Which is, yun yung maganda sa inyo, no? Kasi mas nag-a-attract kayo ng good energies. And also, magiging detail-oriented ka rin. Like what I mentioned kanina, maaring meron kang kailangang ayusin, i-organize sa schedule mo para lahat ng task ay magagawa mo at wala kang makakaligtaan.
Okay, so for your final message, wise woman. Ayan. So, itong pagiging wise, nandyan na yan sa'yo. Whether kung ano man yung iyong gender, yung preference mo. So, it doesn't matter if it's a wise woman or a wise man. You are changing. You are changing for the better. So, be open to that change kasi mas maraming opportunity na dadalhin yan or darating sa'yo because of that change. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much and see you again.